His Desired Blood. Written by Isa G. Josh, ikaw na ang mag-deliver nito sa Red Mansion. Sir, ang layo niyan sa kasabay na i-deliver ko rin. Alam niyo naman kailangan on-time delivery tayo. Napakamot si Mr. Alferez, store manager ng Pizza Hut. May katwiran ang crew nito pero nasa delivery pa ang ibang rider ng store nila. Lumapit si Josh sa manager nila at bumulong. Si Renzel, sir, marunong magmotor. Baka pwedeng ipasuyo na lang sa kanya. Total, paot na siya. Suwestyon nito. Nilingon ni Mr. Alferez ang bago nilang crew na abala sa paglilinis ng table na kaiiwan lang ng customer nila. It's already 11:17, more than 30 minutes before midnight. 24 hours ang operation ng pizza parlor, kaya naman petiks na ang iba at inaabala na lang sa ibang gawain ang mga sarili. Renz! Tawag ni Mr. Alferez dito. Wala itong choice kundi makisuyo muna rito or else ang business nila ang masisira sa customer. Maagap na lumapit ang dalaga. Yes, sir? Marunong ka bang magmotor? Yes, sir. Nakamotor po ako palagi. Good! Wala pa kasi ang ibang rider. Ito namang si Josh. Malayo ang pagdideliveran. Baka pwedeng ikaw na lang ang mag-deliver. Alam mo kung saan iyong Luna Roja? Yung exclusive village sa dulo ng Barangay Tanza pa, sir? Yes, that's it. Oo, sir. Kaso, malayo-layo rito at saka medyo masukal ang daan papunta roon. So, ayaw mo? Binigyan ito ng Mr. Alferez ng nanunukat na tingin. Ah, hindi, sir. Ayos lang naman po. Sige po, ako na ang magdi-deliver. Oh, great! Hulog ka ng langit, Renz. Niyakap ito ng isang braso ng Mr. Alferez at tinapik-tapik pa ang likod. We cannot compromise this customer. Halos gabi-gabi itong nagpapadeliver. Hindi ko lang alam kung bakit medyo ginabi ng sobra ngayon. Wala akong problema, sir. Mag-early out ka na lang. Pero huwag mo nang i-punch sa bandy clock ang time card mo. Isulat mo ang out of duty mo tapos pipirmahan ko na lang para hindi ka ma-under time. Ibalik mo na lang pagpasok mo bukas, iyang thermal bag, para hindi ka na babalik pa rito. Sige po, sir. Kinuha ni Renzel ang malaking thermal bag na naglalaman ng i-deliver na pizza. Saka isinuot sa magkabilang balikat ang strap niyon. Inabot nito ang resibo kung saan nakalagay ang address ng pagdadalhan. Saka sumalulo sa manager bilang paalam dito. Malalim na bumuntong hininga si Renzel nang salubungin siya ng panggabing hangin pagkalabas niya ng store. Muli niyang hinubad ang thermal bag na nasa likod. Kinuha niya ang jacket sa compartment ng motor at isinuot iyon bago muling kinarga sa likod ng thermal bag. Mabuti na lamang at hindi rush hour sa mga oras na iyon. Rush hour sa madaling araw? Patawa ka, Renzel. Hindi niya maiwasan na hindi panindigan ng balahibo dahil sa dinaraanan habang papalayo na siya sa sentro ng Barangay Tanza at tinatahak na ang masukal na daan papunta sa eksklusibong village. Mabuti na lang din at kahit hindi simentado ang daan, hindi rin naman lubak-lubak. Iyon nga lang, sino ang hindi kikilabutan kung para kang dumaraan sa gitna ng kagubatan. Masukal ang magkabilang gilid ng kalsada. Kung hindi nagtataas ang pilapil, naglalakihang mga puno naman, samahan pa ng buwan na perpektong-perpekto sa pagkakabilog, na kahit hindi niya tingalain, kitang-kita niya sa sobrang laki. Nakakakilabot na habang papalapit siya ng papalapit sa destinasyon, parang bumababa rin ng bumababa ang buwan. Para na nga itong hahalik sa lupa sa sobrang baba at laki nito. 15 minutos. Narating niya ang gate ng eksklusibong village. Hinarang siya ng security guard at itinawag pa sa may-ari ng bahay na pagdadalhan niya ang pagdating niya matapos sabihin ang address at pakay niya. Manong, saan banda yung sa mga Roja? Tanong niya para mas madali niyang mahanap. Sa Toast Street. Diretsohin mo lang ang daan. Pagdating sa dulo, kumaliwa ka. Sa pinakadulo nun, nandun ang Roja Residence.
Sagot ng guard na may kalakihan ng tiyan pero matangkad. Sige po, salamat po. Aniya at pinaandar na ang motor. Diretso, dulo, kaliwa, dulo. Pag-uulit niya sa isip. First time niya makapasok dito kahit na naririnig na niya ang village na ito. At hindi niya lubos maisip na sobrang lalaki pala ng mga bahay rito. Kung bahay pa nga bang maitatawag sa mga nadaraanan niya. Hindi biro ang 3 palapag na nasa 500 square meters. Yata ang lawak ng bahay na nakikita niya. Hindi pa kasama ang mismong lupa. Tapos ang lalayo pa ng pagitan ng mga bahay. Tipong hindi magiging aware si kapitbahay na may nagpapatayan na pala sa kalapit bahay. May nadaanan din siyang bahay na bukod tanging bungalow. Pero hindi rin masasabing maliit dahil binawi sa lawak. Halatang hindi basta-basta ang mga nakatira sa village na iyon. Merong hindi mo makikita dahil sa taas ng konkretong bakod. Mayroon namang kitang-kita dahil steel gate ang harang. Iyong iba naman, mga halamang alaga sa tabas at nagmistulang tarangkahan. At halos lahat may nagliliwanag na mga hardin. Tapatan ang mga bahay. Iyon nga lang, malawak ang kalsada. Mas malawak pa nga sa kalsada ng EDSA. At once na malampasan mo ang isang block, akala mo dumaraan ka sa gitna ng mini forest. Pagdating sa dulo, kumaliwa siya tulad ng instruction ng manong guard. Pero kumpara sa unang nadaanan niya, wala nang masyadong bahay sa gawing iyon. Parang 5 lang yata ang nalampasan niya hanggang sa parang walang hanggang kakahuyan na lang ang nakikita niya. Ang kaibahan nga lang sa dinadaanan niya bago marating ang gate ng village, patag ang kalsada dito. Mahigit 2 kilometro pa ang itinakbo ng motor niya bago niya nakita ang bahay sa tuktok ng burol. Magkahalong kaba at pagkamangha ang naramdaman niya. Pagkakita sa malakastilyong bahay, nakakakilabot na puro pine trees ang nadaraanan niya. Tapos iyong buwan, nasa likod lang ng napakalaking bahay na aakalain mong simbahan dahil sa malat triangle na hugis ng tuktok ng bubong. Nakakatakot sa sobrang pagkamisteryoso ng paligid. Inihinto niya ang motor sa tapat ng ilang baitang na hagdan at nagmamadaling inakyat iyon para katukin ang napakalaking pintuan. Tao po! Pizza delivery po! Tawag pansin niya sa kung sino man ang nakitira sa malaking bahay. Tao po! Ma'am? Sir? Nandito na po ang order ninyong pizza! Nang walang sumagot, inilibot na niya ang tingin sa paligid para maghanap ng doorbell, pero wala. Nilapitan na niya ang wall-to-ceiling na salaming bintana para sumilip sana roon, pero natatakpan iyon ng pulang kortina, kaya bumalik na lang ulit siya sa may pintuan. Tao po! Ma'am, sir, nandito na po ang pizza ninyo! Malakas niyang tawag na sinundan niya ng pagkatok. Inabot na siya ng ilang minuto sa kakatawag ng tao sa loob na pwedeng kumuha ng in-order na pizza. Giniginaw na rin siya kahit pa may suot siyang jacket. Iba ang lamig sa lugar na iyon dahil na rin sa mga punong nakapalibot. Isipin pang nakatirik sa burol ang bahay. Tinalikuran niya ang pintuan at pupuntahan sana ang cellphone na iniwan niya sa motor para tawagan ang manager at matanong kung pwedeng iwan na lang ang pizza. Pero hindi pa man siya nakakahakbang, narinig niya ang pag-ingit ng pinto. Napalingon siya roon. Ay, buti naman at may nagbukas na. Bulong niya sa sarili at hinintay na may lumabas. Ngunit dumaan na ang ilang segundo. Wala namang lumalabas para kunin ang dala niya. Humakbang siya papalapit sa pintuan. Hello po! Crew po ako sa Pizza Hut. I-deliver ko lang po yung order ninyong pizza. Bahagya siyang sumilip sa siwang ng bumukas na pintuan. May liwanag sa loob, pero hindi sapat para makita niya ang itsura ng kabahayan. Tao po! Itinulak niya ang higanting pinto.
at bahagya pang dumukwang para silipin ang loob ng bahay. Wala siyang ibang makita kundi silhouette ng isang kagamitan. Umakbang pa siya hanggang sa nakatayo na siya sa entrada ng pintuan. "Hello? May tao po ba? Nandito na po ang pizza ninyo." Hinubad muna niya ang helmet para makahinga ng maayos. Sa kanya pinagmasdan ang kabahayan. Ang laki talaga ng bahay. Kahit walang maayos na ilaw, maliban sa mga torch lamp na nasa bawat corner, nadim pa ang liwanag. Maaaninag naman ang lawak ng kabahayan. May magkaharap na Victorian long couch na nasa gitna ng kabahayan. Isa na nakaharap sa hagdan, isang nakatalikod at nakapaharap naman sa pintuan. Sa magkabilang gilid naman sa halip na single couch, eleganteng Cleopatra chairs ang mayroon. Katapat ng pintuan, naroon ang spiral staircase. Sa kaliwang gilid naman, may naaaninang siyang malaking piano. Ang taas pa ng ceiling na may European classic chandelier. Naipilig niya ang ulo dahil sa pagkakatameme sa mga nakikita. Sinilip niya ang oras wristwatch niya at sinasabi doon na pasado 12:00 na ng madaling araw. Kung wala naman tao, pwede na siguro niyang iwan na lang ang pizza doon sa center table. Inalis niya sa pagkakasukbit sa mga balikat ang straps ng thermal bag na nasa likod niya. Inilabas niya roon ang pizza at saka iyon dinala at inilapag sa mesang nasa gitna ng magagarang upuan. Pagpihit niya pabalik sa pinag-iwanan niya sa thermal bag, "Ay, vampira! Sir!" Sigaw niya sa pagkabila, nasapo niya ang dibdib dahil pakiramdam niya lumabas ang puso niya sa sobrang gulat sa pagsulpot ng matatangkad na lalaki sa likuran niya. Pasensya na, sir. Kanina pa ako sa labas ng bahay ninyo. Tawag ng tao. Grupo ako ng Pizza Hut. Idinideliver ko lang yung order ninyong pizza. Bumukas po kasi yung pintuan. Kaya pasensya na, sir. Inilapag ko lang yung pizza. Aalis na rin po ako. Pasensya na talaga, sir. Nauutal na paliwanag niya habang pasimpleng umatras papunta sa kung saan niya inilapag sa sahig ang thermal bag at helmet. It's already late for a woman like you to roam around in the middle of the night. Nangaligig siya sa sobrang lalim at baba ng boses ng lalaki na akala mo galing sa ilalim ng lupa ang nagsasalita. Ramdam nga niya ang pagtayuan ng mga balahibo niya. Ayos lang, sir. Sanay na po ako. Isa pa, malapit lang naman ang bahay ko. Agad niyang dinampot ang thermal bag at isinuot sa likod. Sinunod niya ang helmet nang malapitan ang mga iyon. Danger is waiting for you outside, human. Dumagundong na naman ang malalim nitong boses na nagpaigdad sa kanya. Kahit hindi naman ito sumisigaw, napalingon naman siya sa pintuan nang marinig ang pagsara niyon. Sir, kaya ko naman po ang sarili ko. Uuwi na po ako. Nauutal niyang sagot. Binabalot man ng kaba, tinalikuran na niya ito at tinungo ang pintuan. Hindi pa man niya tuluyang nalalapitan ang higanting pinto nang makarinig siya ng kalabog. Mabilis niyang nilingon ang pinanggalingan ng ingay. Sir! Bulalas niya pagkakita sa nakabulagtang lalaki. Naibaba tuloy niya ang mga dala at mabilis itong nilapitan. Sir! Sir, ano pong nangyari sa inyo? Usisan niya. Yumuko siya para uyugin ito. Sir? Umungot ang lalaki pero hindi ito kumilos. Lumipat siya sa kaliwang gilid nito at naupo ng paluhod. Maingat niyang inalog ang balikat nito para gisingin ang lalaki. Dumilat naman ito pero mukhang nanghihina itong napapikit ulit. Sir? Mister? Ano pong nangyayari sa'yo? Maingat niyang inangat ang ulo nito at ipinatong sa kandungan niya, saka tinapik-tapik ng mahina ang pisngi nito. Sir, may sakit po ba kayo? Tatawag na ba ako ng ambulansya, sir? Huwag naman kayong manakot. Gumising po kayo. Ang lamig nito. O mainit lang talaga siya. O baka dahil nilamig siya sa labas kanina. Pero ang lamig talaga nito. Patay na ba to?
May pumatay ba rito tapos tuluyan nang nanghina bago siya makarating dito? Baka naman frame up ito. Mister? Sir! Gumising na po kayo. Hindi po kayo pwedeng mamatay. Ako po mapagbibintangan nito eh. Sir! Sa sobrang takot, hindi na niya alam kung ano ang itatawag dito. Naiiyak pa siya sa maaring mangyari sa kanya. Makukulong siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pwede naman niyang iwan na lang ito doon, pero lalo siyang magiging guilty kapag nagkataon. Tulong! May tao pa ba rito? Tulong! Sigaw niya. Nagbabaka sakaling may iba pang tao roon na pwedeng makatulong, pero boses lang din niya ang naririnig niya sa apat na sulok ng malaking bahay na iyon. Muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaking hindi niya alam kung may buhay pa ba. Saglit niya itong tinitigan. Namumutla ang prominente nitong mukha. Klase ng putla ng taong ilang oras nang walang buhay. Maganda ang kilay nitong tama lang ang kapala. Tapos ang hahaba ng pilik mata na kitang-kita dahil sa pagkakapikit nito. Bahagyang namumula ang ibabang bahagi ng mga mata. Ang tangos din ng ilong na bahagyang umbok ang buto sa nose bridge. Maputla ito, pero ang mga labi. Ay, hopeless ka na talaga, Renz. Sa ganitong sitwasyon mo pa talaga pinagnanasaan ang lalaking to, ano? Sarcastic ang wika niya sa sarili. Mister? Marahan niyang tinapik ang kanang pisingin nito. Nang hindi pa rin nagising, unti-unti na niyang ibinaba ang mukha sa dibdib nito at inilapat ang kanang tainga sa dibdib ng lalaki para pakinggan kung tumitibok pa ba ang puso nito. Pero wala siyang naririnig kahit man lang mahinang pintig. Naaamoy ng lalaki ang dugo. Naririnig at naaamoy niya ang pagdaloy ng masarap na dugo sa mga ugat nito. Dugong kailangan niya. Sumingot siya at marahas niyang iminulat ang mga mata at ang makinis na leeg ang agad niyang nakita sa harapan niya. Blood. Usal niya. Nandidilat ang mga mata ni Renzel nang muling marinig ang malalim at malagom ng boses na iyon. Dahan-dahan siyang umalis sa bahagyang pagkakahilig sa matigas na dibdib ng lalaking akala niya wala ng buhay. Unti-unti siyang lumingon dito para lang manlaki ang mga mata sa mga matang tumambad sa kanya. Saglit lang niyang nasilayan ang mga mata nito kanina at nakasisiguro siyang hindi iyon pula. Mister! Napasinghap siya. Gusto niyang gumalaw at lumayo sa lalaki pero para siyang ipinako sa kinauupo ang marmol na sahig habang titig na titig sa pulang mga mata ng lalaki. Blood. Usal ulit ng lalaki. Gasgas ang malagom nitong boses na para bang natuyuan ng laway ang lalamunan. Titig na titig ang pulang mga mata sa kulay tsokolating mga mata ni Renzel. Gumalaw ang lalaki. Itinukod nito ang kanang kamay sa sahig at iniangat ang itaas ng katawan mula sa pagkakahiga sa sahig. Dahilan ng paggalaw ni Renzel at ang pagsalampak ng pag-upo sa malamig na sahig. Ngunit nanatili pa rin ang lapit sa lalaki. Iniangat ng lalaki ang kanang kamay at inilapat sa gilid ng leeg ng taong nasa harapan. Sumingot siya ulit. Dalisay, inosente, at matamis ang amoy ng dugo ng taong nasa harapan na tila kumakalat sa buong kabahayan. Dahilan ng pag-igting ng kagustuhang mainom ang dugo nito upang ibsan ang uhaw ng lalamunan. Gusto niyang higupin ang matamis nitong dugo na magpapabalik sa kanyang lakas. Marahan niyang hinila palapit sa kanya ang leeg nito. I need your blood, human. Bulong nito. Walang pagtutol na ikiniling ng taong hawak niya ang ulo para bigyan siya ng magandang puwang sa leeg nito. Ebidensya ang walang buhay nitong mga mata na nasa ilalim ng kapangyarihan niya ang taong ito. Binuksan niya ang bibig at nagpakita ang maliit na pares ng kanyang pangil na unti-unting humahaba dahil sa umiigting niyang pagnanasa na mainom ang matamis nitong dugo. Idinampi niya ang ilong sa makinis nitong pisngi at dahan-dahang ipinadaos-os iyon pababa sa leeg nito. Napakabango. Nang marating niya ang parte kung saan niya
Ibabaon ang matatalim niyang pangil, mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinamyo ang bango ng leeg at ng dugong dumadaloy sa ugat ng taong hawak. Napakabango. Idinilat ng lalaki ang mga mata at kuminang sa dilim ang tila bulang apoy sa pula nitong mga mata, kasabay ng pagbaon ng matutulis na pangil ang pagbalik ng huwestyo ng dalaga. Subalit huli na, napaungol na lang si Renzel nang maramdaman ang sensasyong lumukob sa kanya at gumapang sa buong katawan niya. Impit na humiyaw ang dalaga na idantay niya ang kanang kamay sa malapad na balikat ng lalaki. Ngunit sa halip na ilayo ang sarili nito, na ikuyom na lamang niya ang kamay sa balat nito. Tila kinikiliti ang bawat himaymay ng kanyang laman sa tuwing sumisipsip ang lalaking nakasubsob sa kanyang leeg. Wala siyang sakit na nararamdaman, ngunit kakaibang init ang hatid ng ginagawa nito sa kanyang kaibuturan. Mula sa kanyang balat, sa kanyang ugat, sa himaymay ng bawat laman, hanggang sa mga buto at humahandong sa tila namamasa niyang pagkababae. Ramdam na ramdam niya at tila naggugustuhan ng katawan niya. Gustong gusto ng katawan niya, subalit unti-unti na siyang nawawala ng lakas. Habang ang lalaki unti-unting binabalikan ng lakas at ng buhay na muntik nang mawala kani-kanina lang. End of excerpt. Hello, hearty listeners! This is Miss Love, and thank you for listening here at Heart Romances Stories. A big shout out to Gwen Z26, LV Villarino 2251, Beth Ryan, Wonder Mom, Fea Austria, and Marisol Estigoy. Stay tuned and see you on the next episode. Love ya! Mwah!